napag-usapan natin ang lineup na army kung saan meron silang naigather na around 3,000 na elite of the most elite fighters. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon, energetic na itong si Xion. Nung nagising itong si Xion sa may fertile paradox nitong si Feldora, hindi pa rin siya totally na nakaka-recover. Isa daw itong proof na lumakas nga at tumaas ang magical level nitong si Xion. Kasi kung si Ruminas nga naka-fully recover, tapos siya hindi, ibig sabihin ay mas mataas talaga ang magical count niya compared dito. Nakikita nitong si Ruminas sa kanya na excited na uli itong si Xion na makipaglaban. Wala siyang iniisip na lugi pa rin sila kahit gaano pa sila karami. Basta ang nasa isip nitong si Xion ang mag-all out uli siya. Gusto nitong si Ruminas itong ugali nitong si Xion na ganito kasi nai-boost rin ang kanyang moral kapag nakakakita siya ng ganitong mindset sa kanilang side. Wala daw hope ang pagiging pessimistic at sa tingin niya daw mas maganda na mag-look forward sa may future kahit na meron pang maraming struggle kaysa naman mamatay na lang in despair. Ngayon nag-uusap itong sila Xion at Adalman at nakinig itong si Ruminas dito. Sabi ni Xion gamitin daw nila ang Immortal Legion as decoys. Sabi naman itong si Adalman imposible na daw yon kasi sa tingin niya daw actually ay nai-reincarnate na daw ata siya. Nung narinig nitong si Ruminas yon nagulat siya kasi tama nga nai-reincarnate na nga itong si Adalman. Nangyari ito nung nag-merge sila nitong si Wenty sa kanilang laban kay Fen. Akala ni Adalman nagkaroon lang siya ng body pero ganun pa rin ang powers niya. Pero iba na pala. Ngayon meron ng mini dragon sa balikat niya itong si Adalman at ito na daw pala ang modified version nitong si Wenty. In other words hindi na sila maghihiwalay ng body kasi kay Adalman na talaga ngayon yung body niya na ito. And the thing is, hindi lang si Adalman ang nagbago kundi pati ang kanyang buong army. Naapektuhan rin itong mga ito ng fertile paradox nitong si Feldora na i-recognize itong mga ito as anomaly kaya inirestore sila sa kanilang original state. Napatanong na lang si Ultima dito na paano daw yun naging posible. Nagulat rin kasi siya nung narinig niya ang explanation nitong si Adalman. And for now hindi pa nga alam nitong si Adalman kung good thing or bad thing ba na hindi na dead soldiers itong mga ito. Pero for now hindi nga ito pwedeng gawing frontline kasi hindi naman sila mga E-rank kaya hindi sila makakasurvive sa may frontlines. So ang magiging trabaho nila for now behind the scenes muna katulad ng pagga-guide sa mga tao sa may Holy City. Kasama na rin itong mga giants, pagdidistribute ng mga meals at iba pang mga task na hindi nag-involve ng pakikipaglaban. Ilang araw na lang daw ang natitira bago dumating ang mga advanced forces dito kaya kailangan na daw nila na mag-prepare para sa mga ito. At dito na natatapos itong chapter. Ngayon punta naman tayo sa may interlude na pinamagatan na The King of the Insects. Ngayon nagpapagaling ng mga sugat niya itong si Zilenius pero hindi ito sugat na natamo niya sa may laban kay Milim. Ito ay sugat dahil sa kanya naging evolution. Nag-undergo nga kasi siya ng life reconstruction at ito ang naging epekto nun sa kanyang body. Definitely, significant na lumakas itong si Zilenius compared nung time nakalaban niya pa si Milim. Unexpected daw ang pagkamatay nitong si Pelyod. Although slight deviation ito sa kanilang plano, hindi daw ito ganoon kalaking problema kasi papatayin rin naman talaga nitong si Zilenius itong si Pelyod para may absorb niya ito. Napaaga lang ang pagkamatay niya. Actually, lahat ng mga insectars destined na mamatay para sa kapakanan nitong si Zilenius kasi lahat ng mga insectars i-absorb niya para siya ang maging ultimate being. Hindi lang mana ang nakukuha ni Zilenius kapag ini-absorb niya ang another insectar kundi pati mga abilities at mga experiences nito mga ito. Yan ang power ng kanyang Devastator virus. Kaya talagang the more the family grows, the stronger it becomes. Mapupunta kay Zilenius ang lahat ng kanilang mga wisdom, power at maging mga experiences nga. Ito ay ability ng kanyang ultimate skill na Sephiroth. Mataas ang expectation nitong si Zilenius kay Zes. At kung nagawa nga daw nitong si Zes na malampasan siya, baka ibinigay niya talaga dito ang Sephiroth bilang pamana. Pero unfortunately, napatay nga ito
ito nitong si Carrera, kaya ini-observe na lang rin nitong si Zillenius ito. Ngayon na nasa kanya na itong mga insectoids ay nakaramdam itong si Zillenius ng sobrang satisfying na pakaramdam kasi na-regain niya na daw ang kanyang full powers. 12 times na mas malakas na daw itong si Zillenius ngayon. Sobrang lakas niya na compared nung nilabanan niya itong si Milim at ang kanyang existence value ay nag-exceed na daw ng 1 billion which made him a transcended being, even surpassing the true dragons. Hindi ko alam kung accurate nga ba itong translation na ito kasi 1 billion talaga nakalagay sa my light novel na copy ko, pero I think 100 million lang talaga ito. Masyado naman kasing exaggerated ang 1 billion na existence value, and sabi nga sa light novel na ito para daw kay Zillenius hindi pa rin daw ito enough kasi meron pa rin siyang mga children na hindi niya pa rin nai-absorb. Kailangan niya pa rin daw itong mga ito para mas tumaas pa ang kanyang existence value at ang kanyang level. Kaya ngayon umalis na siya. Balak na nitong si Zillenius na i-absorb rin itong dalawang to, at ang tinutukoy niya itong sila si Jean at Apito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.